Nangunguna sa pre-election senatorial preferential survey ng Tangere ang ilang pambato ng administrasyon. Kung sino-sino, alamin natin yan sa ulat ni Bien Manalo. Ngayong nalalapit na ang May 2025 national elections, muli na naman tayong malalagay sa isa sa pinakamahalagang pagdedesisyon sa ating buhay, ang pagpili ng mga kandidatong karapat-dapat na mamumuno sa ating bayan. Naglipa na rin ang iba't ibang survey na nagpapakita kung sino-sino ang nangunguna, umaabante at nangungulelat sa listahan. Ano naman kaya ang pulso ng ating mga kababayan at pamantayan sa mga kandidatong ihahalal? Para po sa akin, ang hinahanap ko po talaga na kandidato ay yung may mga panindigan po sa mga sinasabi nila. Dapat po hindi po puro salita lang, dapat po nasa gawa po. Kailangan yung matapat, masipag, hindi sinungaling at hindi magnanakaw, syempre. Sana meron pang talagang honest at mga kandidato, mga tinatawag na lingkod bayan. Sa latest pre-election senatorial preferential survey ng Tangere, nangunguna ang karamihan sa pambato ng administrasyon. Tabla, sa unang pwesto ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na kapwa nakakuha ng 53% voters preference. Pasok naman sa top 12 sina Tito Soto, Bong Revilla Jr., Pia Cayetano, Benher Abalos, Manny Pacquiao, Lito Lapid at Ping Lacson. The main driver for the voter preference ng ilang sa mga admin candidates galing po sa Northern Luzon, 23% ng Pilipino. Sa Metro Manila and sa Southern Luzon, yun po yung nagdadala ng kanilang boto. Base pa sa survey, ilan sa mahalagang katangian ng kandidato na hinahanap ng mga botante ay hindi kurakot, matapat, mapagkakatiwalaan, may integridad at may takot sa Diyos. Edukasyon, trabaho at food security naman ang ilan sa pinakamahalagang usapin na kinukonsidera ng mga botante sa pagpili ng kanilang ihahalal. Habang social media pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng mga tao ng impormasyon tungkol sa kandidato. Samantala lumalabas din sa survey na 46% ng mga participant ang nagsasabing susuportahan nila ang mga kandidatong pabor o suportado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yung survey po namin, hindi siya social media based. Hindi po siya based sa likes, hindi siya based sa comments. It's based on the insights of our Tangere panel. Ginawa ang survey noong February 10 hanggang February 13 sa 2,400 participants mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas sa pamamagitan ng mobile-based respondent application. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.